Ako si Chun Yong, isang bagong graduate na estudyante. Isang buwan na ang nakalipas. Umutang ang mga magulang ko ng 1 milyon. Binili ang malaking bangkang pangisda. Mangingisda sa malalim na dagat. Isang bagyo. Tumalikod ang bangka, wala na sila. Ang mga pinagkakautangan. Araw-araw nasa pintuan, hinihingi ang bayad. Buti na lang nakakabit ako sa perlas ng dragon. Binigyan ako ng kapangyarihang kontrolin ng dagat. Simula noon, ang dilaw na isda na bihirang makita ng iba. Sa akin, isang malaking bangka ang nahuli. Nakakakuha pa ng iba't ibang kayamanan sa dagat. Chunyong, bayaran mo. Ang utang ng mga magulang mo, pawang-pawis at dugo naming iyon. Huwag mong isipin na patay na ang mga magulang mo at mabubura na ang utang. Bayaran mo ngayon, kung hindi, walang makakaalis. Chun Yong. Tia Lee ay nagtitiwala sa inyo, kaya ipinuhunan ko ang pera ko sa kabaong. Ang nasa tiyan ko, malapit ng mga anak, wala man lang pambayad sa ospital. Tia Lee, pwede bang huwag kang luluhod? Magbayad ka muna kahit konti kay Tia. Ito ay makakabawas sa aking tagal ng buhay. Pero ngayon, wala talaga akong kahit 1 sentimo. Mga tiyo at tiya, ang utang ng mga magulang ko. Ako, Chunyong, hindi magkukulang ng kahit piso. Hiling ko lang bigyan ninyo ako ng isa pang buwan. 1 buwan lang. Ikaw, bagong graduate na bata, ano ang pambayad mo? Huwag kang tumakas. Wala kaming makukuha kahit isang bagay. Susulat ako ng promissory note. Itim sa puti, may pirma. Makatakas man ang monghe, hindi makatakas ang templo. Chun Yong, lumaki kang pinapanood ni Tio. Tio, magtitiwala ako sa iyo ngayon dahil sinabi na ni Tio Wong. Sige, magtitiwala ako sa iyo muli. Sasabihin ko muna ang masama. 1 buwan hindi pwedeng dagdag kahit 1 araw. Bagong graduate, may utang na 1 milyon. Malamang ako ang pinakamalungkot na estudyante sa buong China. Meron pa ako nito. 2 araw ang nakalipas, aksidenteng nakabit. Ang perlas ng dragon na ito. Lumakas ang katawan ko. Kaya kong sumisid sa malalim na dagat. Kahit anong bagay sa dagat, nakikita ko ng napakalinaw. Dahil sa kakayahang ito, kaya kong maglakbay sa karagatan. Mga magulang, huwag kayong mag-alala. Sa loob ng 1 buwan, tiyak na matutulungan ko kayo. Mabayaran ang 1 milyong ito. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Sayang, tumanda ka na rin. Teka, meron akong perlas ng dragon. Baka makatulong ako sa'yo. Dahwang, bumalik ka sa kabataan. Talagang makapangyarihan ang perlas ng dragon. Mangingisda na ako ngayon. Tiyak makakahuli ako ng magagandang bagay. Talagang puro maliliit na isda at hipon. Ang kalapit na karagatan ay hinuhuli ng ilang dekada. Ang mamahaling bagay ay naubos na. Ito ay Jinshu lobster. Bawat isa ay hindi bababa sa 5 gin. Noong nakaraang buwan pinalad si Cho Chen. Nakahuli ng 1 thread gin na ibenta ng 20,000. Itong 3 hindi bababa sa 100,000. Sapat na para bumangon ako. Dahwang, panorin mo ng mabuti. Hindi ito midnight snack. Dawang huwag kainin. Dahan-dahan lang sa paglalagay sa kahon. 1 kagat lang nito, mas mahal pa sa 1 taon mong dog food. Buti naman, hindi na sayang ang pag-aalaga ko sa'yo. Gusto mong kumain, pangarap mo. Ngayon, hindi ko na kayang bilhin yan. Sige, pagkatapos kong mabayaran ng utang, hindi lang lobster, pati mga mamahaling pagkain, kakainin mo. Kuya Yang, yung ginulo ng mga taga-baryo ang bahay mo kahapon, narinig ko na. Narito ang 50,000. Gamitin mo muna yan pang emergency. Hindi ka ba magpapakasal? Hindi ko pwedeng kunin ng pera. Pwedeng ipagpabukas ang kasal pero ang utang nyo, hindi. Ang 50,000 na yan, konti lang. Tsaka kaya kong kumita sa pangingisda. Paano ka kikita? Bagong graduate ka lang. Marami kang alam sa libro pero ang pangingisda hindi natututunan sa pagbabasa. Sino bang nagsabing hindi marunong mangisda ang graduate? Ano ba? Ornate lobster, ang laki pa. Ang swerte mo naman, bawat isa, 5 kilo pataas. Yaman mo na, Yang. Mimo kilong ornate lobster, biyaya ng Diyos. Wala nang nakakita ng 4 kilo sa loob ng mahigit 10 taon. 3 patong lagpas 5 kilo. Dalawampung taon na akong nasa pantalan. Unang beses akong makakita ng imo kilong Jinshu lobster. At 3 pa. Yung isa nung nakaraan, 30 kilo mahigit na benta ng 30,000. Ito, siguro 50,000. Sa 50,000, akala mo makakalusot ka. Mas malaki, mas bihira. Sigurado 70,000 o 80,000. Bata, ako si Wong Hoy. Negosyante ng seafood, kukunin ko lahat ng 3. 70,000 bawat isa. Transfer ko na ngayon. Wong Hoy,
Inaapi mo ang kaibigan ko. Hindi mo alam ang presyo? Xu Waichong, huwag ka nang makialam. Seryoso akong bumili. Seryoso? Ang ganitong klase ng malaking Jingxiu lobster, kahit may pera, hindi mo basta makikita. 70,000 bawat isa. Hindi yan tinatawag na seryoso. Yan ay panloloko. Kaya kong magbayad agad. Yung iba, baka hindi kaya. Tabachoy, sinong iniinsulto mo? Ako, 75,000 bawat isa. Ngayon, 80,000. 90,000. Kukunin ko lahat ng tatlo. Ngayong gabi, ang hotel ay mag-host ng mahalagang bisita. Ang ordinaryong seafood ay hindi sapat. Kung talagang 5-star Jingxiu lobster, dapat makuha natin ang batch na ito 120,000 bawat isa. Lahat ng tatlo akin, transfer na ngayon. 120,000. 120,000 bawat isa. Tatlo ay 360,000. Kuya Yang, ito si Miss Soyu. Ang Hotel Dinastia sa lungsod ay pag-aari ng kanilang pamilya. Miss So, ang presyo mo masyadong matindi. Magandang produkto, magandang presyo. Bata, ibenta mo sa akin. Sa susunod, kung may ganitong klase kang paninda, ang Hotel Dinastia ay bibili sa pinakamataas na presyo. Miss So, napakabilis mong magdesisyon. Ang presyo mo ang pinakamataas. Ang tatlong lobster na ito ay sa iyo na. Natanggap na ang 360,000. Ito ang aking contact number. Sa susunod, kung may ganitong produkto, makipag-ugnayan ka agad sa akin. Ang presyo na ibibigay ko sa iyo ay tiyak na mas mataas kaysa sa iba. Miss So, huwag kang mag-alala. Kung may magandang produkto, ikaw ang una kong hahanapin. Siuway, ngayon, sa tingin mo hindi ako marunong mangisda. Hindi iyan. Iyan ay swerte mo lang. Binigyan ka ng Diyos ng pagkain. Sige, bukas sasama ako sa iyo sa dagat. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kakayahan. Sige. Isang araw, 360 time. Sa ganitong bilis, ang 1,000,000 ay hindi aabutin ng ilang araw. Nasa bahay ba si Chunyong? Narinig ko sa iba. Ngayon, nakabenta ka ng lobster at kumita ng mahigit 300,000. Malapit ng mga si Tia. Sa bahay, wala man lang pambayad sa prenatal check-up, hindi mailabas. Yung perang inutang ng mga magulang mo sa akin dati, pwede mo bang ibalik muna sa Tia ang konti? Chunyong, Tia, hindi kita pinipilit pero malapit na akong manganak, hindi na talaga kaya ng pamilya ko. Narinig ko kumita ka sa pagbebenta ng hipon. Pwede mo bang bayaran muna ako ng konti? Tia, anong sinasabi mo? Noong una, pinahiram mo ang magulang ko, ibig sabihin, nagtitiwala ka sa pamilya namin kapag may pera na ako, babayaran ko talaga. Talagang babayaran mo? Ibigay mo sa akin ang resibo, isesend ko na ngayon. Natanggap ko na talaga. Chunyong, hindi kami nagkamali sa'yo. Pareho ka ng iyong mga magulang, mga taong mapagkakatiwalaan. Tia, alagaan mo muna ang sarili mo. Hindi dapat maantala ang pera ng mga kababayan. Chuwong, kumita ako ng pera ngayon, ibigay mo sa akin ang account number mo. Babayaran muna kita ng 200,000. Narinig ko ang tungkol sa'yo na kakakuha ka ng 2.5 kilong lobster. Ibig sabihin, para sa'yo ang trabahong ito. Huwag mo munang bayaran ng pera. Ang kailangan mo ngayon ay hindi ang pagbabayad, kundi isang bangka. Gamitin mo ang perang ito para bumili ng bangka. Pagkakitaan mo, saka mo ako bayaran. Huwag mo akong biguin. Yo Wong, salamat po. Huwag ka nang magpasalamat, magtrabaho ka na lang. Huwag mong biguin ang iyong mga magulang. Kailangan kong kumita ng 1 milyon sa lalong madaling panahon. Kuya Yang, nakita mo ba? Ito ang bangka ko. Medyo luma na. Ang lumang bangka ay matatag kahapon. Sinuwerte ka lang. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na teknik sa pangingisda. Dapat kong tingnan ng mabuti. Pandak, ganyan ka rin sinabi nun. Pero umuwi kang walang dala, ilang isda lang ang nahuli. Nagmamayabang ka lang pala. Masama ang panahon noon. Ngayon, iba na. Ang tropa ko ay swerteng-swerte. Ako naman ay may teknik. Doble garantisado. Sama ka. Pwede kang sumakay pero bawal tumakbo. Tingnan mong mabuti, Kuya Yang. Itong dagat, tiyak na maraming isda. Sigurado ka? Noong nakaraan, dito ako nakahuli. Ilang lambat na pampano. Muntik nang lumubog ang bangka. Xiangzi, makinig ka sa payo ni Kuya. Walang isda sa dagat na ito. Kuya Yang, sa pag-aaral, hinahangaan kita. Pero sa pangingisda, hindi ka kasing galing ko. Sige, wag kang umiyak mamaya. Kung sinong umiyak, yun ang apo. Kung gusto mo, pusta tayo. Anong pusta? Pumili tawa ng lugar na lalagyan ng lambat. Kung sino ang mas maraming huli, Susunod tayo sa kanya. Ikaw ang nagsabi niyan. tiyak na hindi ako matatalo. Puro pampano yan at malalaki pa. Xiangzi, ihinto mo ang bangka. Dito natin ihulog ang lambat.
Kuya Yang, masyadong tahimik ang tubig dito. Mukhang walang isda. Sundin mo ako? Sige, matatalo ka man. Alam mo kung bakit. Kuya Yang, parang hindi patas ang panalo ko. Sana ganyan ka pa rin mayabang mamaya. Darating na. Kumanda kayong makakita ng galing. Ito ba ang sinasabi mong ilang lambat na pampano? Kakaiba. Noong nakaraan marami talagang isda dito. Tigilan mo na, pumunta tayo sa akin. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang malaking isda. May huli. Ang bigat. Ay nako, puro pampano. 2 kilo bawat isa, malalaki lahat. Ganyan ang itsura. Hindi bababa sa 500 kada kilo. Kuya Yang, ang mga pampanong ito hindi bababa sa 100,000. Xiaoxiang, sumusuko ka na ba? Sabihin mo, ito ba ay swerte o talento? Kuya Yang, sumusuko na ako. Talagang sumusuko. Isang tingin mo lang, alam mong walang isda sa dagat na yon. At isang tingin mo lang, alam mong may pumpano dito. Hindi ito talento. Ito ay mahika. Sabi mo, ikaw ay muling pagkatawang tao ng Diyos ng dagat. Ngayon, naniniwala na ako. Tigilan mo ang pagbibiro, magtrabaho na tayo. Alisin muna ang isda, timbangin at kalkulahin. Opo, Kuya Yang. Huwag mong isipin, hindi ito ang iyong pagkain. Aw, Kuya Yang, kabuuang 636 na kati. Lahat malalaki simula sa 2 kati. Sa ganyang uri simula sa 500 bawat kati. Magkano lahat? 318,000. Diyos ko, ilang taon na akong pangingisda sa dagat. Sa unang pagkakataon, nakahuli ako ng ganito kamahal na huli. Ang dagat talaga ay puno ng kayamanan. Sa ganitong bilis, sa ilang araw lang, mababayaran na ang utang. Tara, umuwi na tayo at ibenta. Sige. Xiao, ngayon, ano na naman ang nahuli mong maliliit na isda? Tio Yip, sino ang minamaliit mo? Ngayon lahat ay malalaking pumpano. Ikaw, pumpano pa, huwag mo akong lokohin ng kung ano-anong maliliit na isda. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Lahat ay malalaking pumpano. Swerte mo naman, parang may milagro. Ang sobra naman nito, wala kahit isang maliit. Ang kargang ito katumbas ng kalahating taon kong kita. Xiao, isama mo ako sa susunod mong pangingisda. Tutulong ako sa'yo. Huwag mo akong hanapin. Wala akong kakayahang ganyan. Si Chunyong ang nakahanap ng mga isdang ito. Sabi ko na nga ba, dati puro maliliit na isda lang ang nahuhuli mo. Paano ka biglang naging magaling ngayon? May nagtuturo pala sa'yo na magaling. Ang mga magulang ni Chunyong ay magagaling na mangingisda dati. Sa tingin ko, mas magaling pa si Chunyong sa kanyang mga magulang. Xiao, 450 bawat kalahating kilo. Sa akin na lahat ang mga pumpano na ito. Hindi ako ang may desisyon. Itanong mo kay Chunyong. Miss Su, mayroon akong mahigit 600 kalahating kilo ng pumpano. 2 kalahating kilo ang minimum, maganda ang kalidad. Gusto mo ba? Oo. 520 bawat kalahating kilo sa akin lahat. Hintayin mo ako, darating ako ngayon. Chunyong, 450 bawat kalahating kilo. Kaya kong mag-transfer ngayon. Paumanhin, may kumuha na. Nag-aalok ako ng 500. Huli ka na. Sa negosyo na una ang naunang bumili. Ako ang unang nag-alok. Hindi ibig sabihin na dahil ikaw ang unang nag-alok, ibebenta ko sa'yo. Nasaan ang mga isda? Talagang maganda ang kalidad. Ginoong Chun, 550 pa rin. Babayaran ko na ng buo ngayon. Binibining sukabuang 636 na kati. Maganda ang itsura, lahat ay malalaki. Dagdag na 200 kati. Bilugan na lang sa susunod, ganitong uri ng isda, unahin mo akong kontakin. Walang problema. Chunyong, talagang magaling ka. 2 beses kang sumugal, parehong top class ang huli. Swerte lang. 1 beses ay swerte, 2 beses ay hindi na. Gusto kitang hilingan na maghanap ng isang uri ng isda. Wild na malaking dilaw na isda na higit sa 3 kati. Higit sa 3 kati. Kung ilan ang meron, bibilin ko lahat, presyo ay 30% mas mataas sa presyo sa merkado.
Wild na dilaw na isda na higit sa 3 kati mahirap hanapin ng iba, pero ako ay iba nakakakita sa dagat. Kung makakakuha ka, ituturing kong malaking utang na loob ito sa'yo. Bukas sa ganitong oras. Hintayin mo ako sa pantalan, sigurado ka. Hintayin mo na lang ang isda. Sige, Chun Yung, hihintayin ko ang magandang balita mo. Chun Yung mahirap makakuha ng dilaw na isda na higit sa 3 kati. Para itong maghanap ng karayom sa karagatan, iyan ay para sa iba. Tama kasi Chun Yung ay reinkarnasyon ng Diyos ng dagat. Tigilan mo na ang pambobola. O wag naman, nagmaneho lang ako ng bangka, wala naman akong ginawa, at saka may utang ka pa, nakaka-guilty ang perang ito para sa akin. Sa iyo ang bangka at ikaw rin ang sumama sa akin, ang nararapat sa iyo talaga. Pero sobra naman ito. Kung hindi mo tatanggapin, huwag ka nang sumama sa akin sa pangingisda sa susunod. Sa loob ng 2 araw, kumita ako ng mahigit 700,000. Sa tingin mo, kailangan ko pa ang 70,000? Chun Yung galing. Umuwi ka at linisin ang bangka, bukas tuloy tayo sa trabaho. Sige. Bata pa pero malaki ang yabang. Sa mga nakaraang araw, sinuwerte lang nakakuha ng ilang magagandang isda at nangahas kang magyabang na makakahuli ng wild na dilaw na isda na 3 kati. Akala mo ba reinkarnasyon ka ng Diyos ng dagat? Dahwang na higit sa 3 kilo. Chun Yung, akala mo ba ang dagat ay iyong palaisdaan? Wong Hoy, linisin mo ang bibig mo. Kung makukuha o hindi, hindi ikaw ang magsasabi. Ilang taon na akong nasa seafood industry, ni hindi ko masasabi na makakahanap ako ng dahwang na 3 kilo. Anong karapatan mo? Ganito na lang. Bukas ng ganitong oras, kung hindi ko mailabas ang dahwang na higit sa 3 kilo, bibigyan kita ng 100,000. At kung mailabas mo? Bibigyan mo ako ng 100,000. Si Chun Yung ay masyadong bata pa. Hindi ganoon kadali mahuli ang dahwang na 3 kilo. In pangingisda ay nakadepende sa panahon talaga. Masyadong malaki ang pustahan na ito. Ang mga kabataan, kapag pinalad ng ilang araw, madaling sumobra ang tiwala. Marami na akong nakitang tulad mo. Kumita ng pera dahil sa swerte at tunay na akala mo may kakayahan ka. Kaya mo ba? Bakit hindi? Bukas dito natin makikita ang resulta. Sana hindi ka matakot at hindi pumunta. Ihanda mo na lang ang pera mo. Huwag kang tumakas bukas. Ano ba yan? Akala mo talaga ikaw ay Diyos ng dagat? Ang kapangyarihan ng perlas ng dragon, mas malakas kaysa kahapon. Ngayon dapat makakuha ako ng kahit kaunting kapangyarihan ng perlas ng dragon. Hindi ko alam kung ang bagay na ito ay magagamit ko o hindi. Tumagal ka! Ito ay ang perlas ng dragon na binabago ang aking katawan. Isang suntok butas ang pader. Ang lakas ko na ngayon. Wong Hoy, bukas maghanda kang magbigay ng pera. Dahil sa perlas ng dragon, hindi lang dahwang na 3 kilo, ang mga kayamanan sa dagat na ito maaga o huli ay akin lahat. Chun Yung, talagang huhuli ng 3 kilong dahwang na isda. Ilang dekada na akong nangingisda, wala pa akong nakitang ilang 3 kilo. Mga kabataan kumita ng pera, akala nila nasa kanila ang dagat. Chun Yung, usapang mabuti. Kung hindi ka makahuli ng isda, huwag kang bibili sa palengke para lokohin ako. Wong Hoy, anong ibig mong sabihin? Natatakot ako na may hindi marunong matalo. Xiangzi, walang kwenta ang makipagtalo sa kanya. Ihanda mo lang ang pera. Matigas ang bibig. Pampano, Barakuda, Tamban, talagang mahirap hanapin ang dahwang. 2 oras na, wala kahit isa. Kuya Chun, hindi pa tiyak kung saan ilalagay ang lambat. Huwag mag-alala. Nahanap ko na. Xiangzi, lumingon ka ng kaunti. Sige. Kuya Chun, okay ba dito? Konting kaliwa pa. Tigil, dito mismo. Kuya Chun, may dahwang talaga dito? Kailan ba kita dinaya? Kuya Chun, may kilos? Ihila ang lambat. Ang bigat. Dahan-dahan, huwag sirain ang lambat. Nako, puro dahwang. Ito ay siguradong higit sa 3 kilo. Kuya Chun, paano mo nagawa yan? Kuya Yang, sobrang-sobra naman ito. Paano mo nalaman na mayroong dilaw na isda dito?
Sabi mo nga ako ang reincarnation ni Neptune. Bakit ka pa nagtatanong? Tama, Kuya Yang, ikaw talaga ang reincarnation ni Neptune. Sino ang magdududa? Ako ang unang makikipag-away sa kanya. Ang daming dilaw na isda. Mapapanganga si Wong Hoi kapag nakita niya ito. Kuya Yang, kabuuang 100 kilo. Mga 52.5 kilo ang 1 kilo bawat isa. Mga 27.5 kilo ang 2 kilo bawat isa. Mahigit 20 kilo ang 3 kilo pataas. Wow, Kuya Yang, tingnan mo ito. 5 kilo, eksaktong 5 kilo. Mas mahal ang mas malaking wild na dilaw na isda. Itong isa hindi bababa sa 12,000 pesos kada kilo. Itong isa ay nagkakahalaga ng 150,000 hanggang 200,000 kasama ang iba pang dilaw na isda. Malamang mababayaran na ang utang. Tara, bumalik sa pantalan. Tara, tara. Hindi ako makapaghintay na makita si Wong Hoi na mapanganga. Xiao, kumusta? Nakahuli ba kayo ng dilaw na isda? Sila? Sa tingin ko, wala man lang silang nakita kahit anino ng dilaw na isda. Wong Hoi, dilat mo ng mabuti ang mga mata mo. Ano ito? Puro dilaw na isda, parang sinira niyo ang pugad ng dilaw na isda. Ang laki naman nito, di ba? Higit pa sa 3 kilo. Tito, mahina ang paningin mo. Ito ay 5 kilong wild na malaking dilaw na isda. 5 kilong wild na dilaw na isda? Magkano kaya ang benta niyan? Wong Hoi, nakita mo na ang dilaw na isda. Dapat mong tuparin ang taya. 100,000 bank transfer o cash? Sino bang nakakaalam kung ang mga isdang ito ay binili ba ninyo? May patunay ba kayo na ito ay inyong sariling huli? Wong Hoi, gusto mong mandaya? Hindi ba halata naman daya ito? Ang laking isdang croaker, hindi ganoon kadaling bumili ng ganyan. May taong nakahuli ng 5 kilong croaker. Ang balita ay kumalat na sa buong pantalan. Kung hindi kaya matalo, huwag nang sumugal. Nakakahiya. Tigilan na ang daldal. Kung walang ebidensya, huwag asa na aamin ako. Alam ko na magdadahilan ka. Kaya mula sa paglalagay ng lambat hanggang sa pagkuha ng isda, lahat ay na-record ko. Wong Hoi, malinaw ba sa'yo? Kahapon ay nagbibiro lang ako. Akala ninyo totoo? Wong Hoi? Kuya Yong, pinabayaan mo lang siyang makatakas? Bahala na, huwag na natin siyang pakialaman. Mas mahalaga ang pagbebenta ng isda. Chunyong, nakuha mo talaga. Malalaki at magaganda ang itsura. At ligaw pa. Kukunin ko lahat ang mga croaker na ito. Miss Sue, ikaw na ang magpataw ng presyo. Ito ay hiwalay na presyo. 250,000 bawat isa. Ano sa tingin mo? 250,000? Sige. Kuya Yong, ang ibang croaker ay 450,000 sa kabuuan at kasama ang pinakamalaking ito, kabuuan ay 700,000. Nakapasok na ang 700,000. Natanggap ko na. Salamat, Miss Sue. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Sa susunod kung may ganito kang magandang produkto, kontakin mo ako agad. Sige, gagawin ko. Nakapasok na ang 140,000. 20% share ayon sa usapan. Kuya Yung, habang buhay na akong sasama sa'yo. Huwag mag-alala, dadagdagan ko rin ang pagkain mo ngayong gabi. Chun Yung? Wong, ipatawag mo ang mga kababayan sa bahay ko. Ngayon, magbabayad na ako ng mga utang. Chun Yung, ang mga nahuli mong isda nitong mga nakaraang araw, kumalat na sa buong baryo. Unang araw, ulang. Ikalawang araw, pumpano. Ikatlong araw, dilaw na isda. Ang galing mo talaga, gusto ko nang sumama sa'yo sa dagat. Mga tyo at tiya, noong una nahihirapan ng pamilya ko, kayo ang tumulong sa amin. Ngayon, ilabas nyo ang mga utang, babayaran ko isa-isa. Alingwang 50,000 pesos na ang naipasabayad na ang utang na ito. Chunyong, hindi kami nagkamali sa'yo. Mas magaling ka pa sa mga magulang mo. Tio Jiang, bayad na ang utang, Chowong, ikaw naman. Hindi nagmamadali ang sa akin, kakasimula mo pa lang, itago mo muna ang pera para sa bangka. Chowong, may pera pa ako. Ang 200,000 pesos na utang ko sa'yo ngayon ay dapat bayaran. Tio Wong, bayad na ang utang. Sa 3 araw, nabayaran ng milyong utang, Chun Yung. Magaling ka, kung may problema ka, puntahan mo ako. Hindi na ako mahihiyang lumapit. Sa wakas, bayad na ang utang. Ang sarap sa pakiramdam. Anong problema? Wow, ang laking dilaw na alimango. Marunong ka pa palang maghanap ng kayamanan, galing dahwang, mukhang magiging bayani ka. Kuya Yang, anong oras na? May problema ba? Pumunta ka sa dagat. May natagpuan ka na namang maganda?
Ilang kilo na dilaw na alimang obwisit, dadating ako agad. Dahuang ano na naman ang nahanap mo? Ano ito? Mas lumakas na naman ang perlas ng dragon. Kaya ko na palang kontrolin ang dagat. Tahimik na pagsisid. Nakikita ko na ang nasa ilalim ng dagat. Ngayon kaya ko na rin kontrolin ang tubig dagat. Ang lakas ng perlas na ito. Sa ganitong kalakasan para na akong Diyos ng dagat. Dahuang, hindi ko inakala na kaya mo to. Sa susunod, humanap ka pa ng mga ganito. Kuya Yang. Nasaan ang alimango sa mantikilya? Ilang kilo ang butter crab? Saan? Doon. Nako. Kuya Yang, yaman na naman tayo. Hulihin nyo na. Pag nakatakas, malaking lugi. Huwag tumakas pera yan. Magaling! Kuya Yang ang lalaki ng mga butter crab na ito. Bukas dalhin mo sa pantalan, siguradong malaki ang kikitain. Wag na bukas. Tatanungin ko si Soyu kung gusto niya. Kung gusto niya, may pera na tayo ngayong gabi. Si Kuya Yang talaga maraming paraan. Chunyong, Miso, marami akong butter crab dito. Malalaki lahat yan. Gusto mo? itabi mo para sa akin. Huwag ibenta sa iba. Pumunta ka sa dalampasigan sa silangan ng baryo. Papunta na ako. Chunyong, ang galing mo talaga. Kusang lumalapit ang pera sa'yo. Suriin muna natin ang mga paninda. Huwag hayaang makatakas sila. Ma'am, si Chunyong ang tumawag kanina. Siya yung kamakailan sa lungsod ng dagat na kumakalat na balita tungkol kay Chunyong. 3 araw na sunod-sunod na pangingisda, kumita ng milyon-milyon. Siya na. Kakakuha lang niya ulit ng isang batch ng butter crab. Kailangan kong pumunta ng personal. Mamsu, sasama rin kami. Matagal ko nang gustong makilala si Chunyong. Tingnan kung ano talaga ang meron siya. 3 ulo at 6 na braso. Ma'am, sasama rin ako. Tingnan ko nga kung sino ang sinasabi mong biyaya, kung ano ang itsura. Pwede namang sumama. Pero mag-ingat kayo sa sasabihin. Si Chunyong ang aking biyaya. Huwag ninyo siyang bastusin. Huwag kang mag-alala, ma'am. May kontrol ako. Chunyong, pinaghintay kita. Okay lang. Hindi naman matagal. Sino itong mga kasama mo? Ito ang aking nakababatang kapatid na si Sotin. Ang dalawang ito ay mga kaibigan ko. Sinabundok Dilaw at Yipching Sweat. Nabalitaan nila na marami kang butter crab kaya na-curious at sumama. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Chunyong, nasaan ang mga butter crab na yon? Tingnan ko. Ang lalaki ng butter crab. Ang laki nito bihira sa merkado. Chunyong, para kang sumira ng pugad ng butter crab. Ano ba yan? Hindi nyo pa nakita si Yang mangisda. Kapag tumingin si Yang sa dagat, alam na niya kung anong kayamanan ang nakatago. Totoo ba? Sobrang galing naman. Galing? Pakinggan ninyo ang record. Unang araw, 3 lobster na tig 5 kilo. Ikalawang araw, daang-daan na kilong malalaking pumpano. Ikatlong araw, maraming wild na dilaw na isda. At isang malaking isda na 10 kilo. Ito ba ang kayang gawin ng ordinaryong tao? Chin, ganyan ka ba talaga kagaling? Swerte lang. 1 beses swerte, 2 beses, 3 beses hindi na swerte yan. Talagang magaling si Yang. First time ko itong marinig na may ganitong paraan ng pangingisda. Maganda ang kalidad, malalaki rin ang alimango. Kukunin ko lahat ito. Presyo, 500 bawat kilo, okay? Sige, Xiangzi, timbangin mo. Sige po. Kuya Yang, 1 torno 3, libra lahat. Mahigit 1,000 libra ng butter crab. Ang sobra naman nito. Tatanggalin na natin ang 3 libra na sobra. 1,000 libra na lang. Kuya Yang, kailan kayo lalabas bukas? Ano, pwede ba kaming sumama? Gusto ko ring makakita. Gusto kong makita kung paano ka talaga manghuli ng isda. Ang pangingisda ay hindi laro. May panganib ito. Hindi kami takot, 10,000 bawat isa. Hindi namin kailangan ng isda. Gusto lang naming maranasan ang kasiyahan ng paghuli ng malaking isda. Iba talaga ang isip ng mayayaman. Kung hindi ka naaabala, tanggihan mo siya. Siyempre, kung hindi ka maabala, isama mo ako. Sige, bukas ng umaga magkita tayo sa pantalan. Ang galing! Bukas darating ako ng eksakto!
Kuya Yang, sa'yo na kami bukas kapag nakahuli ako ng malaking isda, mag-post sa social media at magyabang. Huwag kang mag-alala. Sumunod kay Kuya Yang, siguradong hindi kayo malulugi. Chunyong, makakahuli ka ba ng malaking isda ngayon? Ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala, hindi kayo malulugi. Gusto ko lang makita ngayon kung totoo ba ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Huwag kang kumurap mamaya. Kapag sumabak si Chunyong, lahat ng isda sa dagat ay magbibigay galang. Narinig mo ba? Si Chunyong ang magdadala sa kanila sa dagat. 10,000 bawat isa. 10,000? Baliw na yata. Hindi mo ba nakikita kung sino ang magdadala? Ilang magagandang huli na ang nakuha ni Chunyong ngayong mga nakaraang araw. 2 araw na swerte lang. Akala mo na talaga ikaw ang Diyos ng dagat? Kung hindi siya makahuli ng isda ngayon, papagalitan siya ng mga mayayaman na yan. Wang Hoy, may kapal ka pang mukha pumunta rito. Yung 10,000 na utang mo kay Chunyong, kailan mo babayaran? Biro lang yon. Seryoso kayo? Ako'y nagbibiro lang. Siya Wei Xiang, huwag mong sayangin ang oras sa mga taong mababa. Chunyong, saan ba may isda dito? May pampano sa kanan, maliit lang sila. Sa unahan maraming tambakol, pwedeng bumaba ng lambat, mababaw ang tubig sa kaliwa, walang mahalaga doon. Tingnan mo lang. Masanay ka na lang. May lapu-lapu ba? Gusto kong mangisda ng lapu-lapu. Wala dito. Pero alam ko kung saan meron. Talaga? Xiangzi, maglapag ka muna ng lambat dito. Sa ilalim, maraming tambakol. Sige. Pagkatapos pumunta sa bahura sa kaliwa. Naiintindihan. Talagang maraming lapu-lapu. At malalaki rin. Meron talagang lapu-lapu dito. Hindi lang yan, marami. Sabi ni Kuya Yang, meron. Tiyak na meron. Subukan ko rin. Ngayon siguradong makakahuli ako ng isa. Gumagalaw, talagang may isda. Hila na. Ang bigat. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Wow, hindi maliit ito. Masyadong malaki, hindi ko na kaya. Bitawan mo, ako na. Sus! Ang laki naman. Tingnan ko kung gaano kabigat. £28 12.7 kilo na lapu-lapu, Kuya Yang. Ang galing mo naman pumili ng lugar. Sabi ko na si Kuya Yang ay reincarnation ng Diyos ng dagat. Sinong makakakita sa dagat at malalaman kung ano ang nasa ilalim? Mahal ba ang isdang ito? Ito ay lapu-lapu, isang uri ng lapu-lapu. Hindi ito ang pinakamahal, pero 28 pounds ito. Ang galing na mahuli mo ito. Noong nangingisda ako dati, kahit 2 pounds ay bihira. Huwag kayong manonood lang. Maraming magagandang bagay dito. Kung swertehin, baka makahuli tayo ng 100 pounds na lapu-lapu. Tiyak na akin ang isdang iyon na 100 kilo. Nung huli tayong nangingisda, 3 oras kang walang nahuli. Kasinungalingan, puro kasinungalingan. Ate, ba't wala ka pang nahuhuli? Anong nagmamadali? Hinihintay ko ang malaki. Ate, sabi mo nang hindi ka marunong, pwede kitang bigyan ng ilan. Huwag kang mag-alala. Hindi basta-basta ang isdang ito. Mga 50 kilo sigurado. Wow, 50 kilo talaga. Kaya bang hilahin? Ako na bahala. Ang isdang ito ay hindi bababa sa 50 kilo. Wow, 68 kilo. $68 kilo. Ito na ang pinakamalaking isda na nakita ko. Ate Yao, ang galing mo talaga. So Tin, nakita mo? Sabi ni Ate Yao, hintayin ang malaki, dumating nga.
So Tin, ngayon kumbinsido ka na ba? Hindi iyon counted. Kung hindi ka tinulungan ni Kuya Yang na hilahin, tumakas na sana ang isda. Ako na. Pero ako ang unang nakahuli niyon. Sutin, huwag kang matigas ang ulo, pero si Kuya Yang, ang galing talaga. Isda na mahigit 100 kilo at hinila lang niya agad. Nakita ko sa online, ang mahuli ng malaking isda na 100 kilo, kailangan ng 1 hanggang 2 oras na paghila. Si Kuya Yang naman, diretsyong hinila sa bangka. Mag-ehersisyo ng marami, kaya nyo rin. Huwag, kahit magsanay ako ng 10 taon, hindi ko kaya. Sinabi ko na sa inyo kanina, si Kuya Yang ay reincarnation ng Diyos ng dagat. Sapat na ba ang pangingisda? Kung kontento na kayo, pumunta na tayo para kunin ang lambat. Kontento, sobrang kontento. Kuya Yang, totoo nga ang balita. Matagal na akong nangingisda. Ngayon lang ako nasyahan ng ganito. Sinabi ni Kuya Yang dati na may grupo ng mackerel dito. Sa tingin mo, totoo? Naniniwala ako kay Kuya Yang. Simula ngayon kung sino ang magduda kay Kuya Yang, makikipag-away ako sa kanya. Halika, oras na para masaksiyan ng himala. May isda, ang daming isda. Lahat pala ay mackerel. Kuya Yang, ang galing. Wow, sobra na ito, di ba? Itong huli na ito ay mas marami kaysa sa lahat ng isda na nakita ko dati. Pinagsama-sama pa. Kuya Chun, kabuang 1-230 gin. Isang biyahe, mahigit 1,000 gin ng mackerel. Kaya naman kumita ka ng 1 milyon sa loob ng 3 araw. Napakabilis ng kitaang ito. Medyo gusto ko na ring mangisda. Huwag mong isipin na napakadali. Si Chun Yang lang ang makakagawa nito. Kung ordinaryong mangingisda, ang kumita ng 10,000 sa isang araw ay swerte na. Kuya Chun, napakagaling mo. Dapat mong subukan sa malayong dagat. Malayong dagat? Tama. Alimango, malaking tuna, yung malalaking tuna na daan-daang gin. Ang isa ay maaaring nagkakahalaga ng milyon. Kuya Chun, may interesado ka ba? Tama sila. Kahit gaano kumikita ang kalapit na karagatan, hindi pa rin ito kasing bilis ng malalaking isda sa malayong dagat. Kung makakahuli ako ng ilang tuna, magkakaroon na ako ng pambili ng bangka. Oo, may ganyan akong plano. Pero kailangan ng malaking bangka para sa malayong dagat. Ngayon, kulang pa ako ng malaking pera. Hindi problema yon. May mga bangka na espesyal para sa pangingisda sa malayong dagat. Pwede kang mag-arkila ng bangka o kaya sumama sa iba. Ilang araw lang, 10,000 lang. Basta mahanap ni Kuya Chun ang isda, isang malaking tuna lang. Balik na ang puhunan. Gusto ko ring sumama. Kahit sa kalapit na karagatan ay ganito ka-exciting, tiyak na mas masaya sa malayong dagat. Kung gusto mo talagang pumunta, maaari kitang tulungang makahanap ng resources. Kuya Chun, pwedeng subukan. Kung makahuli talaga ng 100 gin na tuna, sulit na ang buhay na ito. Ang babaw mo, isang isda lang, kontento ka na. Kuya Chun, ibig mong sabihin, ikaw na ang mag-contact sa bangka. Walang problema. Kung si Kuya Chun ang titingin ng lugar, anong tuna, hindi ba sila kusang susubo sa kawit? Pag-usapan natin ang malayong dagat mamaya. Bumalik muna tayo sa pantalan at ibenta ang mga isdang ito. sige. Chun Yung, ano bang magandang huli ang nakuha mo ngayon? Ngayong lumalabas ka sa dagat, lahat nakatingin sa iyo. Ang daming isdang mackerel. Ang lalaki ng mga ito, malaking pera ang halaga ng isang bangkang ito. Mackerel lang pala, malayo sa lobster at yellow croaker. Kailan ka naging ganyan kalaki ang bibig? Ang 1,000 libra na mackerel ay hindi mahalaga? Sabi ko na naubos na ang swerte ni Chun Yung. Ito lang, karapat-dapat ba ito sa 10,000 bawat tao para pumalaot? Ano naman sa 10,000 bawat isa? Sa tingin namin sulit ito. Tanga nga at maraming pera. Gumastos ng 10,000 para lang makahuli ng ilang mackerel. Sino nagsabi sa iyo na kami ang nakahuli ng mga mackerel na ito? Wong Hoy, imulat mo ng maigi ang iyong mga mata. Ay puta, ang daming isdang grouper. Yung malaki, hindi bababa sa 100 libra yan. Ito ba ay paglalayag para masaya? Para kang nanghuhuli ng ginto? Nakikita mo ba? Ito ay lugar na itinuro sa amin ni Kuya Chun Yung. Nakahuli rin ako ng 28 librang isda. Ang pinakamalaki ay nahuli ko. Ngayon, sa tingin mo ba hindi sulit ang 10,000? Swerte lang yan. Wong Hoy, nasaan ang 10,000 ko? Kung wala, umalis ka na. Huwag mong abalahin ang negosyo ko.
Sino may gusto ng mga isdang ito? Magbigay na kayo ng presyo. Bibilin ko ang mackerel. Pwede nating pag-usapan ang presyo. Kukunin ko ang grouper. Ito, akin na. Hindi ka karapat-dapat. Chunyong, hindi mo naman nahuli ang isdang ito. Bakit ikaw ang magdesisyon? Misu, kukunin ko na itong malaking lapu-lapu. Kahit anong presyo, sabihin mo. Pasensya na, ang mga isdang ito ay kay Chunyong. Wala akong karapatang magpasya. Imposible. Itong pinakamalaki, ikaw talaga ang nakahuli. Maaari ka nang umalis. Matagal na kaming nagkasundo ni Chunyong. Lahat ng mahuhuli ay para sa kanya. Ibig sabihin, ang 10,000 ay para lang maranasan ang pangingisda. Ang yaman marunong talagang magsaya. Sapat na ang karanasang ito. 10,000, pangingisda lang ang kapalit. Grabe naman si Chunyong. May alam akong mas magandang pangingisdaan. 5,000 lang ang kukunin ko. Lahat ng mahuhuli ay sa inyo. Iniisip mo bang tanga kami? Kusang loob naming binibigay ang pera dahil may kakayahan si Sir Chunyong. Ano ang kaya mo? Makahanap ka ba ng 10 kilong dahwang? O kaya mahuhuli mo ba kami ng mahigit 100 kilong lapu-lapu? Wonghoy, lumayas ka. Huwag ka nang magpahiya dito. Boss Chai, Bakit hindi ka umalis? Kumusta? Ako si Choi Yun, may-ari ng Hotel Apat na Dagat sa katabing lungsod. Kukunin ko lahat ang mga isdang ito. Narinig ko na may isang kahanga-hangang mangingisda sa lungsod ng dagat. Nabayaran ng 1,000,000 utang sa loob ng 3 araw. Ngayong nakita na kita, totoo nga ang balita. Ha ha ha. Chuchoy, bakit kayo nandito? Suyaw, nandito ka rin pala. Chunyong, si Chuchoy ay kasama ng tatay ko sa digmaan. Napakasigla niyang tao. Walang problema sa presyong ibibigay niya. Dahil kaibigan mo si Miss Su Chochoy, kayo na ang magsabi ng presyo. Ang laki ng mga isdang mackerel ay maganda. Bibilhin ko ito ng 100 bawat gin. Ang mga grouper na ito ay 100,000. Ang malaking ito ay 200,000. Kabuuang 423,000. Bibigyan kita ng rounded na presyo. Ano sa tingin mo? 430,000. Kuya Chun, 430,000 na naman? Walang problema. Sa iyo na ang mga isdang ito, Tio Choi. Sige, ganyan ang gusto ko. Isa na namang araw na daan-daang libo. Ang dagat na ito ay naging kayamanan ni Chunyong. Sino man ang may kakayahang ito ay yumayaman. Pero paano niya ginagawa iyon? Chunyong naipadala na ang pera. Sa susunod, kung may magandang bagay, tawagan mo ako. Tito Kai, baka mabigo ka. Ang mga paninda ni Chunyong simula ngayon, unahin ko ang pumili. Chunyong, ganyan din ba ang sinasabi mo? Marami akong natulong ni Miss Su. Ang magagandang paninda, dapat unahin sa kanya. Sige, maghihintay ako ng matitiran nyo. Basta maganda, okay lang sa akin. Oo nga pala, kung magkakaroon kayo ng handaan sa hinaharap, tawagan nyo ako. Tito Kai, ano bang sinasabi mo? Ate, kung totoong magiging bayaw ko si Kuya Chunyong, walang problema sa akin. Ganyan din ba ang iniisip mo? Ang iniisip ko ay walang silbi. Depende kung gusto ni Miss Su. Sige, kung makahuli ka ng 100 kilong tuna, pag-iisipan ko. Kuya Chunyong, dumating na ang pagkakataon. Mataas na kondisyon yan. Pero kung talagang pupunta kayo para manghuli ng tuna, may ganyan akong plano. Nagkataon. Bukas, may sasakyang bangka ako papuntang malalim na dagat. Kung gusto ninyo sumama, pwede. Gusto ko ring makita gaano nga ba kasikat ang Neptune ng lungsod ng dagat. Tito Kai, huwag mo akong biruin. Hindi naman ako Diyos ng dagat. May konting paningin at swerte lang. Masyadong mahinhin, wala nang saya. Anong oras bukas? Saan tayo magkikita? 7:00 ng umaga, dito mismo sa Pantalan. Walang problema. Xiangzi, maghanda ka. Bukas malalim na dagat tayo. Sige, Yangge, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang makahuli ng 100 kilong tuna para makuha mo ang babae. Bukas pupunta tayo sa malayong dagat. Ngayong gabi, kailangan kong tingnan muli. Kung kaya pang lumakas ng perlas ng dragon, Dahuang, maghintay ka sa pampang. Kung may mangyari, tawagin mo ako. Wala kang alala, magaling na akong lumangoy. Noong nakaraan, sa pampang ko natagpuan ang perlas na iyon, tiyak na marami pa sa dagat. Lumubog na barko! Ang lakas ng kapangyarihan. Itong perlas, mas malakas pa kaysa sa nahanap ni Dahuang.
Lalong lumakas ang perlas ng dragon. Ako ngayon sa dagat para akong Diyos. 1 kilometrong dagat kaya kong kontrolin. Dahil sa kakayahang ito, ang buong karagatan ay aking kayamanan. Ang mga kahong ito. Mga antik. Ito ay isang lumang lumubog na barko. Mahirap hawakan ang mga antik na ito. Bukas, tatanungin ko si Choi Yun. Kuya Chunyong, ang bagal nyo naman dumating. Kayo naman ang pinakamalapit sa pantalan. Pasensya na, aking kasalanan. Naantala lang ng kaunti sa daan, Kuya Xiao. Nagbibiro lang ako, huwag mong seryosohin. Mas mabuti nang dumating sa tamang oras. Kung nauna ako, paano kung walang isda? May punto si Chunyong at saka kakadating lang din namin. Tito Choi, halos kalahating oras ka nang naghintay. Nako ate na, hindi ka pa kasal. Sumasandal ka na kay Chunyong. Kung mag-asawa na kayo, siguradong sobra na. Ulitin mo nga. Ate, mali ako. Kuya Chunyong, 50 kilong tuna. Ngayon no kailangang mahuli. Huwag na kayong tumayo. Sumakay na tayo at manghuli ng tuna. Chunyong, ito ang pamangkin ko, Choi Tin-hung. Ikaw si Neptune. Chunyong, sobra-sobra ang pagpuri sa iyo ng aking tiyo. Sana may kakayahan ka talaga. Chunyong, pasensya na. Mayabang ang pamangkin ko, pero mabuti naman siya. Tiyo, mali ba ang sinabi ko? Nangingisda lang siya sa kalapit na karagatan. Hindi basta-basta mahuhuli ang isda sa malalim na dagat. Choi Tin-hung, anong ibig sabihin ng sinabi mo? Mukhang hindi ka pa kumbinsido sa akin, Mr. Choi. Gusto mo bang makipagpaligsahan? Paano? Hindi ang kabuuang timbang. Kung sino ang makahuli ng pinakamalaking isda. Kung sino ang matalo, magtawagan tayo ng kuya. Ayos ba? Sige, pero dagdagan ko pa ng isang kondisyon. Sabihin mo. Kung manalo ka, bibigyan kita ng 500,000 piso. Kung matalo ka, hindi mo kailangang magbayad. Tawagin mo lang akong kuya. Choi Tin-hung, mukhang mawawala sa iyo ang 500,000 piso na yan. Ilang taon na akong nangingisda sa malalim na dagat. Anong isda ang hindi ko pa nahuhuli? Kaya ba niya akong pantayan? May nag-aalok pa ng pera. Sige, deal. Sana hindi ka mag-back out. Sino ang minamaliit mo? Maliit na halaga lang yan. 500,000. Kuya Chun, hindi pa niya alam kung sino ang kanyang kinakalaban. Nahanap ko na. Tio-Choy dito. Maraming tuna sa ilalim. Ihinto ang bangka. Mukhang ordinaryo ang lugar na ito. Parang walang isda. Hindi pa nagsisimula, nag-aalinlangan ka na? Ayaw ko lang na matalo ka ng napakasama. Sigurado ka ba? Abangan mo na lang. Ang deep sea fishing ay nangangailangan ng tunay na karanasan. Mukhang relax ang postura mo. Basta makahuli ng isda. Ayan na. Kuya Chun, may isda na. Ang bilis naman. Nakita mo ba? Ito ang tunay na kakayahan. Kakababa ko lang, may huli na agad. Ano ang maganda sa pangunguna? Ang magaling ay ang manalo hanggang dulo. Gusto ko ang mga taong matigas ang ulo. Mga ilang kilo kaya ito? Mga 30 kilo. Nagmamayabang ka pa. Kung 30 kilo nga, kanina ka pa nahila. Ay, ang laki talaga. Dilat ang mata, tingnan mo. 30 kilo ba ito? Ang laki ng isda, bakit ang gaan ng hila niya? ₱38 kilo. Talaga namang si Chun Yung. Sa simula pa lang, may 30 at ilang kilong tuna na. 30 at ilang kilo, hindi iyon malaki. Marami pa sa ilalim. Subukan ninyo rin. Ang susunod, akin na iyan. Sasali na rin ako. Labing 13, 14. 15. Ay sos, tuna. Bakit lahat sila pumupunta kay Chunyong? Ang tagal ko nang nangingisda, isa lang ang nahuli ko. Si Chunyong, halos 20 na. Buti pa kayo, kahit may nahuhuli kayo. Si Choi Tin-hung, wala pa ring huli hanggang ngayon. Anong tinatawa mo? Hintayin ninyo, makahuli ako ng malaki. Tingnan natin kung tatawa pa kayo. Ayan na ang laki nito.
20 ilang kilo lang. Walang banta. Chunyong, Chunyong, iba yata ang isdang ito. Ayan na, ito hindi bababa sa 200 kilo. Si Chunyong ay nakahuli na rin ng isda. Sa galaw na yan, siguradong malaki yan. Ang lakas ng isdang ito, talagang malaking isda. Huwag ka pang magdiwang. Ang sa akin ay hindi rin maliit. Baka sa lakas lang ang sayo, maliit lang ang katawan. Natatakot ako na paglabas ng isda ko, matatakot ka muna. Nagmamayabang ka. Kung ang isda mo ay kalahati ng sa akin, talunan na ako. Chunyong, sa totoo lang, ano sa tingin mo ang laki nito? Mga 200 kilo pataas. Isang 200 kilong tuna, matagal ko nang hindi nakakita. Kung mahila ito, hari ka na ngayon. 200 kilo, ang lakas ng loob mo namang sabihin yan. Ipapakita ko muna sa iyo kung ano ang tunay na malaking isda. Mukhang hindi naman ganun kalaki ang isdang ito. Hindi pa kasing laki ng una ni Chunyong. 28 kilo. 28 kilo ang tawag mong malaking isda. Hindi man lang umabot sa unang huli ni Chunyong. Choi Tin-hung, kung susuko ka ngayon, kalahati lang ang talo. May oras pa. Anong biro yan? Kasi simula ko pa lang. Kung may susuko siya dapat. Ay nako! Ang laki-laki. Talagang 200 kilo na antas. Tin-hung, Ang isda mo, bakit ang layo ng agwat kay Chunyong? Para bang anak niya? Tiyuhin, ano bang sinasabi mo? kilo. 263 kilo. Nahuli nga ni Chunyong. Paano pa tayo makakalaban? Hindi talaga magkapareho ang antas. palagi kang nakakapagpahanga. Ilang beses na akong pumalaot, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaki. Natuna, Tinhung, pakinggan mo ang tiyuhin mo, sumuko ka na, hindi mo talaga kaya. Nakita mo na rin kailangan pa bang magpatuloy? Tianxiong, talo na, ang galing ni Chunyong, hindi mo talaga maiwasang humanga. Chunyong, ako'y sumusuko na. Ang natural ng tawag mong Chunyong. Tumahimik ka. Nakatanggap ng 500,000 piso. Talo, tanggap. Na-transfer ko na sa iyo ang 500,000. Sige, ganyan dapat. Chunyong, walang masamang intensyon ang pamangkin ko. Angas lang masyado. Ngayon, napasuko mo siya. Maganda rin iyon. Normal lang ang kayabangan ng kabataan. Chunyong, hindi ka naman mas matanda sa kanya, di ba? Tatlo ako, 2 kilo. 4 ako, 75 kilo. Magaling sutin. Siyempre, may konti akong kakayahan. Dahil maganda ang pinili ni Chunyong na pwesto. Si Miss So, 1 kilo. Mukhang hindi swerte ang araw ko. Ate, okay lang kahit kaunti ang nahuli mo. Si Chunyong ang bumawi para sa'yo. Chunyong, 36 na piraso, kabuang timbang 600 kilo. Isang tao, 600 kilo. Hindi na ito pangingisda. Parang nag-stock na lang. Ngayon talaga akong sumusuko. Ate, sabi mo dati, si Chunyong ay nakahuli ng 15 kilo na tuna. Papayag ka. Ang dami mong sinasabi. Chunyong, gusto mo bang maging kasintahan ko? Hindi ba ako dapat ang magsabi niyan? So you, maging kasintahan mo ako. Oh, Kuya. tumahimik ka. Talaga bang nangisda sila ng tuna? Hindi alam kung may nahuli sila. Kapag si Chunyong ang gumawa, imposibleng walang huli. Wow, tuna talaga. Ang dami pa, yung malaki, higit pa sa 100 kilo, di ba? Ang daming tuna. Chunyong, pumunta ka ba sa malalim na dagat para mamili? Yung pinakamalaki, abot 200 kilo yon. Ilang daang libo na naman sa isang araw. Parang bangko na niya ang dagat na ito. Hahaha, Chunyong, maliban sa pinakamalaki, bibilhin ko na lahat ng natira. 300,000. Ano sa tingin mo? Sige, Tito Kai, deal. Ding! Natanggap ang 300,000 pesos. Kung may magandang produkto ka, i-contact mo ako. Ito gusto ko. 500,000. 500,000 para sa isang isda. Ito ay isda na nahuli ng aking bayaw. Worth it. Tumahimik ka. Natanggap ang 500,000 pesos. Natanggap ko na. Tara na, gusto kang makita ng tatay ko. Ngayon, Ano, takot ka? hindi ako takot mangisda. Eh matatakot pa ba ako sa magiging biyenan? Kuya Yang, manatiling kalmado.
Tatay, siya si Chun Yong. Nakabayad ng milyong utang sa loob ng 3 araw. At sunod-sunod na nagbigay ng piling-pili na seafood sa hotel. Binata, hindi simple. Tito Su, sobra naman kayo. Swerte lang ako. Isang beses sa swerte. Pero kung palagi, iyon ay kakayahan. Maganda ang paningin ni Yao Yao. Ha, sige. Hindi na ako magsasalita. Chun Yung. Kung may kailangan ka, pumunta ka sa akin. Tito Su, may gusto pala akong itanong sa inyo. Gusto kong bumili ng malayong dagat na barko. Magkano ba? Chun Yung, gusto mong bumili ng malalim dagat na bangkang pangisda. Kakaunti ang isda sa kalapit na karagatan. Gusto kong pumunta sa malalim na dagat. Ang malalim dagat na bangkang pangisda ay hindi maliit na bangka. Hindi bababa sa 10 milyong piso ang simula. Bangka, kagamitan, mga tripulante, papeles, lahat ng iyan ay kailangan ng pera. Pero sa iyong kakayahan, kasama ang malalim dagat na bangkang pangisda, talagang kikita ka ng malaki. Wala ka pang sapat na pondo ngayon, di ba? Kung kinakailangan mo ng pera, maaari akong mamuhunan. Tio Su, ganyan ka tiwala sa akin? Tiwala ako sa pananaw ni Yao Yao at tiwala ako sa mga nagawa mo sa mga nakaraang araw. Kung kailangan mo, maaari akong mamuhunan anumang oras. Tio Su, tungkol dito, pag-iisipan ko pa. Sige. Huwag kang mag-alala, bababa lang ako para kumpirmahin. Hintayin mo ako sa dalampasigan. Mahal ang mga ito. Kung maayos na ipoproseso, magkakaroon ng pera para sa deep sea fishing boat. Ang pang mga ito, baka mas mahal pa sa inaakala ko. Ang negosyo ng pamilya Su ay nasa buong probinsya. Maraming alam si Tio Su at marami ring kakilala. Ang bagay na ito kaya niyang asikasuhin. Chun Yung, ganito na kahuli, may problema? Tio Su, meron akong mga antigo na kailangang iproseso. Dalhin mo bukas, titingnan ko. Ito ang mga natagpuan mo sa dagat. Oo, hindi ako marunong sa mga bagay na ito. Hayaan si Tio Su na tingnan para sa akin. Maswerte ka at nakakita ka pa ng mga kayamanan na ito. Alagaan mo ang bahay, babalik ako agad. Ang mga bagay na ito ay hindi masyadong luma. Parang mga kargamento mula sa modernong barkong pangkalakal. Hindi ganon kataas ang halaga tulad ng iniisip mo. Mahalaga ba? Oo, ang mga alahas jade at sinaunang barya na pinagsama-sama, tinatayang nasa 40 milyon pesos. 40 million? Pero ang mga bagay na ito, kailangang dumaan sa lehitimong pagsusuri at subasta. Maaari akong makipag-ugnayan sa mga mapagkakatiwalaang tao para tulungan ka. Tio Su, naniniwala ako sa iyo. Ang bagay na ito ay ikaw na ang bahala. Huwag kang mag-alala. Hindi ka malulugi. Hindi ba gusto mong bumili ng malalim dagat na bangkang pangisda? Ang 40 milyon ay sapat para sa isang bahagi. Pero kung gusto mo ng may magandang kagamitan, kulang pa ng kaunti. Ang kulang na pera, maaari kitang dagdagan. Salamat, Tio Su. Anong pasasalamat? Pare-pareho lang tayong pamilya. Tatay, huwag kang magsalita ng walang basehan. Haha, may sinabi ba akong mali? Kuya Yang, Miss Su, bakit kayo nandito? Xiangzi, naghahanda akong bumili ng malalim dagat na bangkang pangisda. Talaga? Totoo, balak kong magtatag ng kumpanya at formal na pumalaot sa malayong dagat. Gusto mo bang maging kasosyo? Kuya Yang, sasama ako. Itong 1 milyon mo ay ang kabuuan ng aking yaman. Kung hindi mo ito itinuturing na maliit, ilalagay ko lahat. Bibigyan kita ng 5% na bahagi. Kumpirmahin ang pangalan ng kumpanya Neptune Ocean Fisheries, limitadong korporasyon legal na kinatawan. Chun Yung, wala ng problema ang dokumento. Simula ngayon. Ikaw na ang mag-isa. May kumpanya ka na. Dapat malalaking bagay na ang gawin mo. Mr. Chun, binabati kita. Miss Su!
Kailangan mo pa akong alagaan ang bagong kumpanya ko. Titingnan ko ang performance mo. Chunyong, ang mga bagay na yon ay inayos na. Naibenta na. Sa legal na paraan, malinis ang proseso malapit nang dumating ang pera sa account ng kumpanya mo. Salamat, Chusu. Nakahanap na rin ako ng fishing vessel para sa iyo. Ang bilis naman. Maganda ang bangka, kumpleto ang kagamitan, pero kailangan ilipat ang titulo repair at kumpletuhin ang dokumento kahit pinakamabilis, 1 buwan. 1 buwan. Ang magandang bangka ay hindi pwedeng madaliin. Sa 1 buwan na ito, magpatuloy ka munang pumalaot sa kalapit na karagatan, samantala itayo mo ang iyong team. Kapag dumating na ang bangka, pwede ka nang dumiretso sa malalim na dagat. Naiintindihan ko. Chunyong, Nakaredy na ang oportunidad para sa'yo. kaya mo bang lumayo? Nasa'yo na yon, Chusu, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibiguin. 1 buwan, mabilis lang. Sakto sa 1 buwang ito, makakaipon pa ako ng mas maraming pera. Maghahanda ka na namang pumalaot. Kakastart pa lang ng kumpanya, hindi naman pwedeng walang laman. Kuya Chun, tapos na ang mga papeles. Neptune Ocean Fisheries, limitadong korporasyon. Wow, Kuya Chun, may kumpanya na talaga tayo. Huwag kang masyadong excited. Ang deep sea boat ay darating sa 1 buwan. Sa ngayon, tuloy lang tayo sa pangingisda. Walang problema. Saan mo ako ituro? Doon ako pupunta. Nakapag-setup na ng kumpanya. Si Chunyong talaga ay yayaman. Pagdating ng kanyang deep sea boat, ang kikitain niya ay hindi na maliit. Tara, isang biyahe ulit ngayon. Sige. Wow. Chunyong, may huli dito. Hindi lang huli, kundi isang grupo ng dahwang. Dahuwang na naman. Ihulog ang lambat. Chunyong, puro malalaki. Ilagay sa kahon, bumalik sa pantalan. Dahuwang na naman, Chunyong. Hindi ito pangingisda. Ito ay parang kumukuha ng pera sa dagat. Ang paghahambing ay nakakainis. Ako, 1 araw sa dagat, hindi man lang mabawi ang gastos sa gasolina. Tingnan ng mabuti, puro malalaking isda galing sa ligaw. Chunyong, sa batch na ito, gusto ko ang kalahati. Kung gayon, ang kalahati ay akin. Walang problema, di ba? Mabilis kayong dumating. Ang kargada mo, sino ba ang hindi nakatingin ngayon? Ang magagandang bagay kailangan agawin, kung hindi mawawala. Ang mga isdang ito walang masabi sa itsura. Bibilhin namin sa mataas na presyo. Natanggap na ang 600,000 piso. Natanggap na ang 600,000 piso. Kuya Chun, 1.2 million. Isang araw, kumita na naman ng 1.2 million. Ay yung dagat na ito, parang pag-aari na ni Chunyong. Kuya Chun, sa 1 buwan na ito naintindihan ko na sumusunod sa'yo, mahirap hindi yumaman. Huwag kang magmataas. Hindi pa nagsisimula ang malalim na dagat. Tiyosu. Chunyong, ang mga bangkang pangmalayo ang dagat ay handa na lahat. Talaga? Bukas ng umaga, dadalhin ang mga bangka sa pantalan. Simula bukas, hindi ka na lang maglalaro sa kalapit na karagatan. Kuya Chun, dumating na ang bangkang pangmalayo ang dagat. Bukas. Tara, bukas. Salubungin natin ang ating bagong bangka. Talagang bumili si Chunyong ng malalayong dagat na barko. Ang lapit lang ng panahon, mula sa maliit na bangka pangingisda, pinalitan na nila ng Neptune Ocean. Talagang iba ang may kakayahan. Ang kikitain sa susunod ay hindi na ang kalapit na karagatan. Kumusta? Nasiyahan ka ba? Oo, nasiyahan. Mas maganda pa sa inaakala ko. Chunyong, ito si Kapitan Chow, mahigit 20 taon sa malalayong dagat, napakaraming karanasan. Boss Chun, sana ay suportahan mo ako sa hinaharap. Kapitan Chow, sa dagat ikaw ang aasahan ko. Ang mga tauhan, kagamitan, cold storage, crab traps, lahat handa na. Sa isang salita mo lang, makakapaglayag na tayo ngayon. Tito Su, salamat. Ano ang pasasalamatan? Magkapamilya naman tayo. Tatay, Talagang dapat, kapag kumilos si Kuya Chunyong, pati dagat ay magbibigay galang.
ang kakayahan ni Boss Chun. Nabalitaan namin, sumama kay Boss Chun sa paglayag, tiyak na hindi malulugi ang biyaheng ito. Huwag muna magyabang. Kung kikita o hindi, doon lang malalaman sa dagat. Sige, tara. Ang malalim na dagat ang iyong entablado. Kuya, yang malayong dagat talagang gumagawa tayo ng malaking bagay ngayon. Amo Chin, unang biyahe sa malalim na dagat. Ano ang gusto mong hulihin? Tuna. O malalim na mga isda. Gusto kong hulihin yung malalaki lang. Ano ang gusto mong hulihin? Alimangong hari. Kuya, yang unang biyahe pa lang malaking hakbang na ito. Maliit na bagay lang, hindi bagay sa barkong ito. Nahanap ko na puro alimangong hari dito. Ihinto ang barko. Dito natin ibababa ang mga bitag dito. Ang lugar na ito dati ay bihirang may naglalagay ng bitag. Kung wala ang iba, hindi ibig sabihin wala dito. Sundin ang amo. Nga kasama bilisan ninyo ang nasa ilalim ay puro pera. Sigurado ka bang may alimangong hari dito? Hintayin nating maiangat ang mga bitag, malalaman mo. Ihila ang kulungan. Ihila ang kulungan. Puno ang kulungan, puro king crab. Pumutok na si Kuya Yang, pumutok itong kulungan. Hahaha. Marami na akong taon sa malalim na karagatan, unang beses ko makakita ng ganito kapunong kulungan. Sumusunod kay Sir Chun yung tama talaga. Sir Chun Yong, ang galing ng paningin mo parang himala. Huwag muna matuwa, bilisan ninyong paghiwalayin at ilagay sa bodega. Chunyong, kumusta? Diyoso, puno na ng king crab ang barko. Puno na. Malaki ang dami. Mataas din ang kalidad. Mabuti kukontakin ko na agad ang mamimili. Huwag muna kayong magmadaling bumalik. Naiintindihan. Hintayin ninyo ang balita ko. Hindi na makapaghintay ang tatay ko sa pagkakataong ito. Ang daming paninda, isa ring problema. Chun Yong, nakontak na ang mamimili. Isang dayuhang mangangalakal ng seafood. Isang dayuhang mangangalakal ng seafood. Mataas ang alok. Direkta kayong pumunta sa itinakdang pantalan para ihatid ang mga paninda. Ipadala mo sa akin ang address. Ipinadala na kay Kapitan Chow. Kung matagumpay ang transaksyon ito, ang unang biyahe ng Neptune ay magiging sikat. Kumpirmado ang target na pantalan. Lumiko. Mr. Chun Yong, Ako ito. narinig ko marami kayong king crab. Buksan. Diyos ko, ang dami at ang ganda ng kalidad. Perpekto, napaka-perpekto. Chun, tingnan mo ang reaksyon niya. Ang mga panindang ito, tiyak na mabibenta sa napakataas na presyo. Maganda ang paninda, G. Chun Yong, pero napakalaki ng dami. Pumapayag ako hanggang 9 milyon. 9 milyon, nananantiyan ka ba? Hindi mahirap ibenta ang mga ito. Kung wala kang tunay na interes, aalis na kami ngayon. Sandali, 11 milyon. 13 milyon. Masyadong mataas. Nakita mo na ang kalidad. Ang ganitong klase ng top grade king crab, hindi mo na malamang makikita sa susunod. Sige, 13 milyon. Deal. 13 milyon. Sa unang biyahe pa lang ng Neptune, malaki na ang kita. Sabi ko na nga ba, maganda ang mapala sa ilalim ni Boss Chun Yong. Kuya Yang, talagang kumikita ang malalim na dagat. Hahaha. Pagod na kayo lahat. Magpahinga tayo ng isang araw dito. Magayos at suriin ang mga kagamitan. Bukas tayo aalis. Sige, naintindihan. Hindi ka ba titingin sa barko? Bakit mo ako dinala rito? Sa mga araw na ito, Sinasamahan mo ako sa dagat. Salamat sa pagod. walang anuman. Ang makita kang umuunlad ng hakbang-hakbang hanggang ngayon, masaya ako. Pumasok tayo at tingnan. Ano ang titingnan? Pumasok ka at malalaman mo. Chunyong, ano ito? So salamat sa pagod mo ng mga araw na ito. Ito ang regalo para sa iyo at gusto kong magpakasal tayo pag uwi. Seryoso ka? Mas seryoso pa kaysa sa paghuli ko ng king crab.
Sige, magpapakasal tayo pag-uwi. Binabati ko kayo maligayang bagong kasal. Chunyong, ikinasal na talaga tayo. Simula ngayon, ikaw na si Mrs. Chun? Kung gayon, Jichun, ingatan mo ako sa mga susunod na araw. Kumuha na kayo ng sertipiko isang pamilya na tayo simula ngayon. Tatay, aalagaan ko si Yao Yao. Ha, mabuti gusto ko marinig ang tatay na iyan. Ate, Kuya. kumuha na kayo ng sertipiko kailan ang handaan. Bakit ka nagmamadali? Siyempre nagmamadali ako, kailangan kong mangolekta ng pera sa handaan. At saka kailan kayo magkakaroon ng pamangkin para malaro ko. Sa tin? Ate, mali ako. Huwag kang mag-alala, kailangan pumili ng magandang araw para sa handaan. At ang bata, kailangan sundin ang ate mo. Sumasabay ka rin sa kakulitan niya. Ate, inumin mo ito. Masaya ang mga kabataan, ha 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 ha. Ji, Chun, Miss Su ito ang pinakamagandang villa sa aming lugar. Harap ay lawa, likod ay hardin at napaka-pribado. Tahimik dito. Gusto mo ba? Gusto ko, pero malamang hindi mura ito. Ang hindi kulang sa akin ngayon ay ang kakayahang kumita ng pera. Huwag kang magwaldas. Hindi ito waldas, ito ay pagbibigay sa atin ng tahanan. Kukunin ko ito. Sige, Ji. Chun, aayusin ko na ang papeles. Aw. Mali ang agos dito. Itigil ang barko. Amo, dito ilalagay ang lambat. Hindi lambat bababa ako saglit. Yangge, malayo na ito sa Pampang, hindi ito kalapit na karagatan. Huwag kang mag-alala, ako si Neptune. Aw, sandali, hintayin mo akong makaahon. Nahanap ko na! Ang perlas ng dragon ay lumakas pa. Sampung kilometrong karagatan, ngayon ang buong dagat na ito ay aking mga mata. Sa kapangyarihang ito, ako ay walang kalaban-laban sa karagatan. Okay lang, may natuklasan akong maganda. Yangge, ano ba talaga ang nasa ilalim? Isang malaking isda, sayang nakatakas. Amo, may problema. Ano iyon? May 3 speedboat sa radar papunta sa atin. Napakabilis nila. May mga armas sa bangka mo, baka mga pirata sila. Sakto ang dating nila. Ipakita natin sa kanila kung sino ang tunay na Panginoon ng dagat na ito. Tigil ang bangka, ibigay ang pera at mga gamit. Ano ang sinasabi nila? Hindi maintindihan, pero siguradong hindi maganda. Gusto nila tayong pahintuin, ibigay ang pera at mga gamit. Kuya Yang, naiintindihan mo ba? Konti lang. Kung hindi kayo makikinig, babarilin namin ang barko. Sa aking karagatan, naglakas loob ka pang magbanta sa akin? Anong nangyayari? Aray? Tulong, aray. Naalis ang mga pirata ng alon. Ang swerte naman natin. Amo, tuloy natin ang biyahe. Tuloy ang biyahe, huwag hayaang ang maliliit na isda na ito. Maantala ang paghuli natin sa malalaki. Nahanap na tigil ang bangka. Dito na natin ibaba ang lambat lahat. Humanda ibaba ang lambat. Mga kapatid, bilisan nyo, kakatapos lang natin paalisin ang mga pirata. Ngayon, oras na para kumita. Yahon ang lambat. Puno ang lambat, puno na naman. Amo, ang ilalim ng dagat na ito ay puno ng king crab. Yumaman tayo. Yumaman na naman tayo. Ginong Chin,
Mas maganda itong mga produkto kaysa sa huli. Tamang presyo, sa'yo na ang mga ito. 20 milyon, ito na ang pinakamataas na presyo. Deal. Natanggap na ang 20 milyon pesos. Wow. 20 milyon kada biyahe. Sumama kay Sir Chin. Tamang tao ang napili natin. Sir Yang, Malaki talaga ang kita sa deep sea. Magpahinga ng kalahating araw, mag-ayos ng supplies at uuwi. Naunawaan. Masyadong malalaki ang alon. Kung magpapatuloy ito, babaliktad ang barko. Lahat bumalik sa cabin. Kumapit ng mahigpit. Sir Yang, Huwag kayong magpanik, sundin ang utos ni Kapitan Chow. patatagin ang barko. Tigil. Bumaba na ang alon. Muntik nang tumaob kanina, ngayon biglang naging matatag. Baka nakalampas na tayo sa mata ng bagyo. Si Chunyong ay talagang Diyos ng dagat, pati ang dagat ay nagbibigay daan sa iyo. Umuwi na tayo. Bumalik na si Chunyong mula sa malayong dagat. Hindi alam kung magkano ang kinita niya ngayon. Tiyak na malaki ang kinita niya. Anong nakuha mo sa biyaheng ito? Ang king crab ay naibenta ng 20 milyon. 20 million. Isang biyahe, 20 milyon ang kita. Sobrang nakakatakot naman. Si Chunyong ay talagang umangat na. Sa lungsod ng dagat, sino pa ang makakapantay sa kanya? Parang may kumukuha ng atensyon ko sa kabila ng dagat. Parang may bagay na umaakit sa akin. Wow. Dahuang, may nakita ka. Tara. Dito. Hindi ito mukhang bagay na nahulog sa dagat kamakailan. Disenyong dragon, notebook ni tatay. Gintong ilaw sa malalim na dagat, ilalim ng dagat. Gintong ilaw sa malalim na dagat, ilalim ng dagat. Parang may humihinga. Nakita ko ang isang dragon. Noong nangyari ang aksidente ni na tatay at nanay, may kinalaman yun sa dragon. Saan mo nakuha ito? Nanot ito mula sa dagat. Ito ang iginuhit ng tatay mo bago siya mawala. Chowong, ano ang alam mo? Nung gabi bago sila pumalaot, pinuntahan nila ako. Sabi niya, may gintong liwanag sa malalim na dagat. Parang tinatawag siya. Pinigil ko siya. Pero sabi niya, kailangan niyang pumunta. Kaya hindi sila aksidenteng naabutan ng bagyo? Hindi ako sigurado. Pero ang lugar na iyon, tinatawag ito ng mga lumang mangingisda na look ng pintuan ng mga multo. Ang mga pumapasok doon, walang laman ng bangka o hindi na bumabalik. Look ng pintuan ng mga multo. Tatay. Nanay, ano ba talaga ang nakita ninyo noong mga panahong iyon? Ang pagkamatay ng nanay at tatay ay may kinalaman sa perlas ng dragon. Ito ang look ng pintuan ng mga multo. Kailangan kong pumunta ng personal. Dahuang, manatili ka rito. Pupunta ako sa dagat. Maaaring narito ang katotohanan ng paglubog ng bangka ni na tatay at nanay. Totoo ang alamat. Nakita ko ang isang dragon sa dagat. Ang Diyos ng dragon ay umiiyak. Mukhang mamamatay na, kumukulo ang dagat. Ang aking bangka ay lubusang nilubog sa dagat.
Mamamatay na ako. Ang tanging hiling ko ay marinig ng aking anak ang boses ko. Anak, mahal ka namin ni nanay magpakailanman. Ay, kaya pala ito ang katotohanan ng bangka ni na tatay at nanay. Iyon ba ay nangangahulugang may isa pang perlas ng dragon sa dagat? Itong perlas ng dragon ko, hindi ito ang dragon na nakita ng aking mga magulang. Patay na ang dragon na ito, tiyak na may maiiwan pang perlas ng dragon. At ang pagkamatay ng aking mga magulang ay walang anumang sabwatan, sadyang malas lang. At patay na rin ang dragon, wala nang paghihiganti. Ang magagawa ko ngayon ay ang hanapin ang perlas ng dragon. At ibalik ang mga labi para ilibing. Saan napunta ang dragon? Baka ilusyon lang ng tatay ko? Ang tungkol sa perlas ng dragon, pag-usapan na lang natin mamaya. Ngayon, kailangan lang nating iuwi ang mga bangkay. Amo Chun, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin alam kung nasaan sila. Mahal, huwag ka masyadong malungkot. Mga aksidente lang ang mga ito, hindi natin kontrolado. Naiuwi mo sila ay sapat na maganda. Naiintindihan ko lahat ito, ang mga nasawi ay mga kababayan natin na mabubuti sa akin. At bukas, mag-account ka, bigyan ng 1 milyon ang mga pamilya ng mga nasawi kasi hindi madali para sa kanila. Chunyong, hindi namin matatanggap ang perang ito kasi napakabuti ng iyong mga magulang sa amin at lahat naman tayo ay naghahanap buhay. Tita, huwag ka nang magsalita, ito ay dapat kong gawin at hindi rin madali para sa inyo. Salamat, Chunyong. Sa buwang ito, ibabawas ang sahod ng mga crew, gasolina, maintenance at lahat ng gastos. Neptune Ocean Fisheries Limitadong Korporasyon netong kita ay 200 milyon. 200 milyon, Chunyong, nakakita tayo ng 200 milyon sa isang buwan. Ang galing ni Chunyong! Salamat sa inyong lahat. Dobleng bonus para sa lahat ng empleyado ngayong buwan. Ang generous ni Chunyong. Chunyong, nagawa mo talaga. Hindi pa sapat. Gagawin kong ang Neptune Ocean Fisheries, ang pinakamalaking sa mundo, na kumpanya ng deep sea fishing. Chunyong, naniniwala ako sa'yo. Siguradong kaya mo. Tatay, nanay, binibisita ko kayo. Yung mga utang ko sa mga kababayan, nabayaran ko na lahat. Naitatag ko na rin ang kumpanya. Hindi na kayo kailangang mag-alala sa akin. At magpapakasal na ako. Siya si Soyu. Siya ang magiging manugang ninyo. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Sasamahan ko si Chunyong at mamumuhay ng maayos. Itatayo ko muli ang pamilya Chun at ipagmamalaki ninyo ako. Chunyong, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Anong sabi mo? Magiging tatay ka na. Magiging tatay na ako. Oo. Huwag kang masyadong kabahan. Simula ngayon, ikaw na ang pinakamahalagang bagay sa pamilya. Tatay, nanay. Magkakaapo na kayo. Chunyong, lumabas na ang pinakabagong financial report. Ang Neptune Ocean Fisheries ay ang pinakamalakas na kompanya ng deep sea fishing sa buong mundo. Kumusta? Ang net profit ngayong buwan ay 3.2 billion? 3.2 billion, Chunyong. Talaga nating ginawa ang Neptune Ocean Fisheries na maging numero 1 sa buong mundo. 3 taon na ang nakalipas, nag-aalala pa ako sa utang na milyon. Ngayon, ang mga barko ng Neptune Ocean Fisheries ay naglalayag na sa lahat ng karagatan sa mundo. Chunyong, ang pinakatamang desisyon sa buhay ko ay ang sumama sa iyo nung una sa lumang bangkang pangisda. Patuloy tayong magsikap para maabot ang 4 bilyon sa susunod na buwan. Huwag kang mag-alala, Chunyong. Siguradong magagawa natin yon.
Dahwang, naaalala mo pa ba itong lugar na ito? Dito mismo sa tabing dagat noong una namin unang natagpuan ng butter crab. Iyon, Dahwang, hintayin mo ako sa pampang. Ito ang kalahati ng perlas ng dragon. Ang perlas ng dragon na nakuha ko noon ay kalahati lang. Ngayon, natagpuan ko na ang huling upang mabuo ang tunay na perlas ng dragon. Ang pagsasamang ito ay magbibigay sa akin ng ganap na kapangyarihan ng perlas ng dragon. Mula ngayon, ako na ang tunay na Diyos ng dagat.